Miyaka ay nahirang bilang kinatawan ng Suzaku. Sa tulong ni Hotohori, ipinatawag nila ang lahat ng nangunguna sa literatura at pakikidigma upang makita ang 5 natitira sa 7 tagapagtanggol. Subalit nang subukan niya mga kandidato, bumagsak ang pagodang kanyang kinalalagyan. Iniligtas ni Tamahome si Miyaka dahil sa likod ng binata bumagsak ng malalaking kahoy. Bigla namang dumating ang isang taong nagligtas sa kanilang dalawa. Ito ay si Korin, kabilang sa harem ng emperador at may tatak ng willow sa kanyang dibdib. Binaliwala ni Korin ang kanyang lugar sa lipunan dahil makailang ulit ng hinamak ang pagkatao ni Miyaka, ang Suzaku. Ang nawawalang pag-ibig. Si Tamahome ang sugatang binti ng Suzaku at sinubukan pagalingin ito. Nagkagayat sa akin si Noriko pag nakita niyang ginagawa ni Tamahome. Bakit ba parang may mali akong ginagawa? Masakit pa? Pwedeng magtanong, mahal mo ba si Noriko? Hindi no, kakikilala ko pa lang sa kanya. Isa pa hindi siya ang tipo kong babae. Sigurado ka? Alam ko na kung anong tawag dyan. Nagsiselos ka kay Noriko, hindi ba? Ha? Kasalanan ko ba kung ipinanganak akong magandang lalaki, makisig at kakit-akit pa? Kawawa naman kayo dahil wala akong panahong umibig. Mas mahalaga sa akin ang pera. Naman, hindi na ibig ko sabihin. Iniisip ko lang na baka lalong magalit sa akin si Noriko. Hindi talaga ako nagsiselos. Hindi ka ba titigil sa katatawa mo dyan? Ano ba? Miyaka, may problema ba? Naglalakad ako sa may kanlurang bahagi ng lawa kanina. Tapos hindi ko na napansin na wala na pala ang kabiyak ng hikaw na ito na suot ko. Wow, ang ganda naman! Ibinigay sa akin ito ng aking ina bago ako inatasang pumasok sa harem ng emperador. Gamit pa ito ng kanununguan namin. Talaga? Ang bato nito ay kumikiling sa dilim, kaya ngayong gabi ang pinakamabuting oras para hanapin to. Kaya lang ang aking mga dama ay takot na lang sa dilim. Kung gusto mo, ako na lang ang maghahanap sa may lawa. Pero Miyaka, alam kong mahalaga sa iyo ang hikaw mo yan dahil minahal mo ba yan sa iyong ina. Huwag ka mag-alala, akong bahala maghanap. Ha? Napakabuti mo talaga, Miyaka. Hayaan mo pagkatapos ito, pagsisilbihan naman kita bilang sinuri ko. Isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ha? Totoo ba yan, Korin? Sige, dito ka lang. Pangako, makikita ko katayos ang hikaw mo. Maraming salamat ha, Miyaka. Ano? Kamahalan, 18 na po kayo at napapanahon na para humanap na magiging emperatrice ninyo. Huwag niyong sabihin na mababaliwala ang ginawa namin pagtipon ng mga magagandang dilag sa buong imperyo. Kamahalan, bakit hindi niyo po pinapansin ang mga dalaga sa harem? Alam niyo ba kung bakit? Bakit nga po ba, Kamahalan? Dahil mas maganda pa ako sa kanila. Ha? Biro lang. Sinabi ko na nga ba eh. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang imperyo at ang mga mamamayan nito. Darating na lang yung emperatrice kung talagang tinadhana. Siya nga naman. Oo nga pala, hindi ba kayo interesado sa babaeng ang pangalan ay Noriko? Baka nakakalimutan mo na isa siya sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. At isa pa, may itinatangi na akong babae sa isip ko. Palagi ko siyang napapanaginipan mula pa nung bata ako. Itinatanging babae? Talaga! Miyaka, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Gabing-gabi na.
Kasi may pinapakiusap sa akin si Noriko kanina na gawin ko daw ngayon. Bakit? Hindi ba kayo magkasundong dalawa? May nakapagsabi nga pala sa akin na pinahihirapan ka raw ni Noriko. Ha? Sige, iuutos ko na maging mabait siya sa'yo. Siguradong hindi siya susuway sa utos ng isang emperador. Hindi na nababago ang puso ng tao kahit na iutos mo pa. Gusto ko makipagkaibigan sa kanya na hindi nangyayari ng tulong sa iba. Kaya dapat lang ako may unang gawin para maging kaibigan siya. Sige, alis na ako ha? Sigurado naman yan dito lang yun eh. Ha? Bakit pati ako nabasahin? Naman, hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Tanaone! Miyaka! Naramdaman ko na tinatawag ako kanina ni Miyaka. Baka may nangyayaring masama sa kanya. Talagang walang isip. Biro niyo, pumunta siya ngayong gabi sa Maylawa para lang sa wala. Ni hindi nga ako pinapayagang lumabas sa aking silid, kaya paano naman ako pupunta doon? Oo nga naman. Siguro basang-basa ng babaeng yun ngayon. Baka sa pinagalingan ng mundo, hindi sila sibilisado dahil wala siyang alam tungkol sa... Tama uli! Totoo bang lahat ang narinig ko kanina? Ano ka ba? Bitiwan mo ako, babaeng Hercules! Hindi ako makakapayag na puntahan mo siya ngayong gabi! Ano bang problema mo? Gusto na makipagkaibigan sa'yo ni Miyaka? Napakahirap ba nun? Naiinis ako sa kanya dahil kinuha niya para sa kanyang sarili ang emperador pati na ikaw. Mag-iisang taon na ako dito sa hari pero kahit kailan hindi ko nakuha ang atin siya na emperador. Tapos bigla na lang siyang darating at pagbibigyan ng lahat. Hindi ko alam kung anong nakita sa kanya ng emperador dahil napaka-ordinaryong babae lang naman niya. Pinilit kong ilayo ka sa kanya para makaganti. Kaya pala... Ang iniibig mo ay si Hotohori. Ang emperador pala. Miyaka, mabutit ligtas ka. Ano yan? Akala mo ba hihingi ako ng tawad sa'yo? Kasalanan mo naman dahil madali kang nagpaloko. Alam ko, lahat na lang ng tao dito pinagbibigyan ka dahil nanggaling ka sa ibang mundo. Aha? Huwag mo ako insultuhin! Akala mo ba hindi kita kaya patulugin? Hetong sa'yo! Okay! Hindi ko nakita ang hikaw mo, pero etong nakita ko. Eto! Hindi mo ako dapat pagsilosan. Dahil kaibigan lang ang tingin ko kay Hotohori. Kung gusto mo, tutulungan pa kita para mapalapit sa kanya. Ngayon, alam ko na. Hindi pala si Tamuhan ang iniibig ni Noriko. Hindi ko malaman kung anong papel ko dito. Anong sabi mo? Mas mabuting alam mo na may isang babaeng nagmamahal sa'yo at nasa paligid lang siya. Kung bubuksan mo lang ang puso mo, tiyak na makikilala mo siya kagad. Miyaka, may napupusuan ka na ba? Bakit ako? Hindi naman ako mahalaga dito, hindi ba? Ako meron na. Hinahanap ko na siya. Bata pa ako. Matagal ko na siyang inaasam-asam. Ha? Bakit biglang-bigla na lang natuyo? Ha? Ipinagtapat ng emperador ang tunay ng nararamdaman para sa ganun.
Nung bata pa ako, narinig ko na ang alamat tungkol sa Suzaku na galing pa sa ibang mundo. Mula noon, hindi mo siya maalis sa isipan ko. Miyaka, nasa iyong katangiang pinapangarap ko noon para sa kanya. Ikaw lang ang nais kong makilala ng lubusan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na iba. Tanahome. Bakit? Anong gagawin niya? Tanahome! Noriko! Anong ginagawa ng dalawa dito? Nandito kami para sunduin si Miyaka. Hindi niyo ba alam na malaking kaparusahan ang kapalit ng ginawa niyo? Huwag kayong mag-alala. Inayintulutan ko kayong pumasok sa aking silid. Salamat po. Hotohori, babalik na ako sa aking silid. Miyaka, lahat ng binitiwan kong salita sa iyo ay totoo. Sinabi mo na gusto mong bumalik sa iyong mundo. Subalit pagkatapos ng ating misyon, naisa na kitang naging kabiyak ng aking puso. Hindi mo pwedeng gawin yun! Huwag kang mag-alala. Hindi ko iniutos. Alam ko na hindi ko mababago ang puso ng tao kahit na iutos ko pa. Ang magagawa ko lang ay hingi ng iyong pag-ibig para sa akin. Dito ka na matulog sa aking silid. Hindi ako makapaniwala. Gusto niya akong mapangasawa. Ilang tuloy, hindi ako nakatulog. Ang gwapo-gwapo ng emperador, tapos magkakagusto na siya sa katulad ko. Baka sa mundo nito popular ang ganitong itsura. Siguradong narinig yung Tanahome. Ano kayang gagawin niya? Pasensya ka na, ha? Kamusta? Yun lang, wala man na siya sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa bayan. May mga trabaho pa akong dapat asikasuhin eh. Matagal ko naman napapabayaan. Teka, sasama ako sa'yo. Bakit hindi ka nalang makipagkaibigan kay Noriko? Tapos hanapin mo na natitirang 4 na tagapagtanggol. Tanahome? Miyaka! Noriko! Sinabi mo, kaibigan mo lang si Hotohori. Bakit kailangan mo pang magpalipas ng gabi sa kanyang silid? Hindi kita mapapatawad. Ano ka, Noriko? Abihin mo, katama mahal ka! Malapit ko na sana siya maging kaibigan. Tapos sabi nilasog pa. Bakit nalang ganun nag-iisip ni Tanahome? Kung magsalita siya, parang wala akong pinagsamahan. Nung wala siya sinabi tungkol sa nangyari kagabi, wala na akong halaga sa kanya. Basta! Alam kong mali itong ginagawa kong pagsunod sa kanya, pero gusto ko pa rin maging kaibigan si Noriko kung wala man ang nararamdaman ni Tanahome. Hindi ko talaga maintindihan. Kung mahal ni Noriko si Hotohori, bakit dikit pa siya ng dikit kay Tanahome? Akala niya siguro hindi natin siya makikilala. Pagawain mo siya. Ang init naman ang ulo mo! Mga kaibigan, makinig kayong lahat. Malamang ang narinig mo na tungkol sa nahirang na dalaga upang kumatawan sa Suzaku, hindi ba? Eh ano ngayon? Ang babaeng nahirang ay hindi nagmula sa ibang bansa o sa malayong lugar. Hindi siya nagmula sa mundong ito. Ang babaeng nahirang ay nagmula pa sa ibang mundo. Ang kanyang ayos at pananamit ay hindi makikita sa ating mundo. Ngayon, may pagbibili ako sa inyong mga bagay na dinala niya dito mula pa sa kanilang mundo. Sige na, ipakita mo na sa amin! Ano kayang bagay na yun? Narito! Ano yan? Tinabi niyo pala yung tsura ng gamit na ibinigay ko sa kanya. Isang pilak ang halaga ng bawat isa. Ano? Ang mahal naman! Harang! Murang-mura na nga ho ito. Hindi kayo magsisisi pag binili niyo to. Alalahanin niyo wala ito sa ating mundo dahil galing pa ito sa ibang mundo. Sandali, nagtataka lang ako. Paano napunta sa ibang gamit ni Suzaku? Di ba nakatira siya sa palasyo? Bakit? Sinasabi mo bang nagsisinungaling sa inyo si Tama? Palay namin, hindi namin alam kung totoo ang dala niya.
Baka nagsisinungaling siya para makabenta! Baka hindi rin ako sigurado. Patunayan mo muna sa amin! Baka niloloko mo lang kami! Mamaya, nag-iisa ka lang, mahirap na. Totoo lang na sinabi sa inyo na Mahome! Ako ang nagbigay sa kanya na pinagbibili niya sa inyo. Huwag po kayo magkakagulo. Kung gusto niyo magpapirma, pumila lang po. Kung gusto niyo naman makipagkamay, magbabayad kayo. Kailan pa kita naging manager? Naalala ko na, kasama nga pala ng binatang yan ang Suzaku noong isang araw. Totoo nga akong ganun. Teka, sandali! Siguro naman ligtas na tayo ngayon. Oo nga. Hindi mo na sana dapat ginawa yun. Bakit? Dahil ba sa nakasira ko sa negosyo mo? Hindi ko nga naisip yun eh. Ano yung naisip mo tungkol sa akin? Pwede ba namin kayo maistorbo? Gusto lang sana namin kayo makausap. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Bago kayo magnegosyo, kailangan niyo muna kaming bayaran. Hanggang dito ba naman may yakuza? Wala kaming pera. Kung ganun, gusto mo palang masaktan pang kasama mo. Aba, napakaganda ng dalagang bihag niyo. Oo nga, boss! Pakawalan niyo sa ngayon dun. Huwag ka masyado mayabang binata. Hawak ko ang lugar na to. Isang salita ko lang at hindi ka na makakapagtrabaho sa bahay ito. Ngayon, kung magbabayad ka sa akin, magiging maluwag ako. Yan nga palang biyag natin babae, boss. Sabi nila, siya raw ang Suzaku. Pag siniswerte nga naman, makikipagtawaran ako sa iyo ngayon. Siguro naman, pamilyar ka na sa negosyo nito. Bibigyan kita ng 30 pesetang ginto kapalit ng babae niyan. Nasa pangalan sila nakatama. Bahala naman na kayo. Manunood na lang ako. 30 pesetang ginto? Niloloko mo ba ako? 40 pesetang ginto! 35! 37! Ang taas mo magturing! Sabi ng 40 eh, bakit ba ang barat mo? Mahome, bakit? Natatakot ka na ba, Binibini? Nagagalit na ako! Pangahas! Pagsisisihan mo yung ginawa mo, wala nang ibang makikinabang sa kanya! May mga bagay na hindi dapat pinagbibigay. Kahit na ang kapalit nito ay buong yaman ng mundo. Ay nako, ganito lang palang mangyayari. Tara, manisin kayo. Ano ka ba? Dahil sa akin, hindi ka na makakapagtrabaho sa bayan ito. Dahil din sa akin, kaya ka nasugatan ng ganyan. Bakit? Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Oo na. Sagutin mo ako! Hindi na mahalaga ang sasagot ko. Mahalaga ang isasagot mo sa akin dahil mahal kita. Alam mo ba yun? Ipagpamanin mo. Pero wala akong nararamdaman ganyan para sa inyo. Binabantayan kita dahil ikaw ang kinatawan ng Suzaku. Try na. Nag-aalala na sa atin ng emperador. Mahome. Pagkatapos mo iligtas ang Suzaku, bigla nilang tumulong ng mga dahil sa taas ng kanyang narinig. Ano nangyari sa'yo, Miyaka? Sumagot ka, Miyaka! Ano nangyari sa'yo?